We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple, Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life, evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually, devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority, love, honor, and respect my leaders. Commitment to time, manage, and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship, accountability, and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class,
To continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, where we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision. We are the Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, and you are welcome. We invite you to like, share, and engage with our live stream. Calling all disciples, let us grow together. Join our online classes and learn how to live and engage in our life class process. To all potential leaders of Christ, get involved in our School of Leaders 1, 2, and 3. Prayer is our weapon. Be part of our daily morning prayer every day at 5 o'clock. Corporate morning prayer via Zoom every first Friday of the month. In-person corporate prayer every last Monday of the month. Leaders of this generation, engage in our leaders meeting with our senior pastor, Pastor Rami Hinares Jr., every Tuesday at 7 p.m. Indeed, we are unstoppable, and the church is getting bigger. Again, we are the CGS Philippines, and we have the vision. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is a vision-driven church committed to manifest and apply the G12 core values. I am a true disciple. Christ-likeness and multiplying ministry. Caught by the vision. Understand, live, and transmit the vision. Committed to sell life. Evangelism, leadership development, and multiplication. Passionate spiritually. Devotional life, prayer and fasting, and holiness. Submission to authority. Love, honor, and respect my leaders. Commitment to time. Manage and invest my time for the kingdom. Lifelong relationship. Accountability and responsibility. I love equipping and training. Training is my happy hour. I am a leader of 12 disciples. I am born to multiply. Accomplishing church goal setting. I support, help, and fulfill the goals. I want to see my church grow. Pray, work, and invest. The importance of young people. I will prepare the next generation. The Church of the Good Shepherd, CGS Philippines, is not just a building, but it is about people who embrace God's vision that lives its purpose, loving God and
loving people. Previous years might be tough years due to the pandemic, but because of God's faithfulness to His church, the vision became even clearer and the calling of His disciples became louder. Through our online platforms, unexplainable breakthroughs become possible, and the church grows bigger and greater. With the help of God's vision manifested to His disciples and leaders, winning people became unstoppable, not just here in the Philippines, but also all around the world. Disciples, leaders, and pastors in different churches became one in spirit to continue to rise up and expand the territory of God's kingdom. As we celebrate and worship the Lord, more than 1,000 disciples woke up early at 6 in the morning for our online simbahay. And to further develop them, more people were involved in the process of discipleship. First in life class, where they learned how to live a life according to the will of God. After life class, to continue the works of God's vision, disciples were trained and equipped through the School of Leaders 1, 2, and 3. Truly, God is faithful and He will not let the church stay ordinary. This year, as the vision goes further, some of the pastors and leaders began to go to the places reached by our online platform. Together with Pastor Rami and Pastor Adele, the church visited some places in the Philippines to connect and expand God's kingdom, the church, and His vision. All these things happens because pastors, leaders, and disciples in different churches and places are committed to prayer every morning and evening. The vision will never stop, and His people will never be silent. It is true, the latter house is greater than the former, for we are the church of the Good Shepherd, and we have the vision.
Magandang umaga muli sa ating lahat and welcome sa ating morning simbahay. Wini-welcome natin lahat ng mga pastors, mga leaders, lahat nating mga disciplers, lahat ng mga cell group members, lahat ng mga tatay at mga nanay na nasa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa ating simbahay sa oras na ito. Lahat ng mga invites natin, wini-welcome po natin. At ganun din lahat ng mga nasa abroad, sa iba't ibang lugar ng bansa ay ating wini-welcome sa oras na ito. At isang pribilehiyo muli na ating mabigyan ng parangal ang ating Panginoon sa oras ng ating pagsamba sa ating simbahay online platform. Sa oras na ito, bilang pasimula sa ating gawain, atin munang ilapit ang lahat sa ating Diyos na buhay. Let us pray. Salamat sa panibagong buhay at lakas na binigay mo sa amin, Panginoon. At kinikilala namin na ang buhay namin nagmula sa iyo. Kaya karapat-dapat kang bigyan ng parangal, bigyan ng pagsamba. At salamat sa buhay ng mga anak mo, Panginoon, na nandito ngayon, in different places, different countries, kasama ang kanilang buong pamilya. I pray, Lord God, pagpalain mo lahat na kasama namin sa online platform. Although hindi kami magkasama sa physical, but we know you work in spirit and in truth. I pray, Lord God, na ang mga salita mo ay mag-manifest sa buhay ng bawat isa sa amin. At salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami ay may kalayaan na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Sa iyo namin pinagkatiwala ang araw na ito. Sa iyo po ang kapurihan sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Ating damhin ang mga mensahe ng awitin dadalhin sa atin ng CGS Philippines Worship Team. Banal na Espiritu, ikaw ay manahan sa puso ng bawat nakikinig sa oras na to. Thank you, Jesus. There must be more than this. Oh, breath of God, come breathe within. Yes, Lord. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Consuming fire, fan into flame. Passion for your name. Spirit of God, fall in this place. Lord, have your way. Lord, have your way with us. All together. Come like a rushing wind, load us with power from on high. Now set the captives, now set the captives free. Lead us abandoned to your praise. Yes, Lord. Lord, let your glory fall. Lord, let your glory
the hearts, Lord. Stir it up in the hearts, passion for your name. Stir it up in the hearts, Lord. Stir it up in the hearts, Lord. Stir it up in the hearts, a passion for your name. Let's declare. Stir it up in the hearts, Lord. Stir it up in the hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, passion for your name. Yeah. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for once again. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Thank you, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Oh. Passion for Jesus. Passion for Jesus. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Fall in this place. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. Oh, we invite you, Lord. We invite you to our hearts. We humbly bow down. We're nothing without you, Lord. Fill us up in your spirit. Fill us up with your word. We want you more. We want you more, oh God. We declare fresh anointing, Lord. Sa oras na ito, Panginoon, kayo magpuno sa amin ng iyong banal na presensya. Cry down. We humbly bow down to you, Lord. We need you. Consume us with your fire. Consume us with your fire, oh God. Let's declare.
Salamat sa mga mensahe na ating narinig at nagpapasalamat tayo sa CGS Philippines Worship Team, ang ating mga notebook, ang ating mga ballpen, at the same time, ang ating mga Bible ay naging bahagi na ng buhay natin every Sunday na nasa tabi natin, and ituring natin na kahit sa bahay tayo, saan man tayo naroroon, nagbibigay tayo ng parangal sa Panginoon dahil sama-sama nating pinagsasaluhan ang kanyang mga salita. So wala tayong mga extra work na ginagawa dapat. Dapat nasa upuan kayo ng bahay nyo, ituring yung bahay ninyo na that is the place of your worship. Saan man kayo, tayo ay nananatili sa post natin na this is my time for the Lord. So handa kang makinig at handa mong pagbulay-bulayan ng iyong pakinggan at nakahanda ka mag-engage, mag-comment. At the same time, isulat mo sa notebook ang iyong naririnig. Dahil ito ay isang pagkaing espiritual po natin. Ang ating mapag-usapan makikita sa John 16:7-15. Tingnan po natin ang ating mga Bible. John 16:7-15. But I tell you the truth, it is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. And he, when he comes, will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Concerning sin, because they do not believe in me. And concerning righteousness, because I go to the Father, and you no longer see me. And concerning judgment, because the ruler of this world has been judged. I have many more things to say to you, but you cannot bear them now. But when he, the Spirit of truth, comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own initiative, but whatever he bears, he will speak, and he will disclose to you what is to come. He will glorify me, for he will take of mine, and will disclose it to you. All things that the Father has are mine. Therefore I said that he takes of mine, and will disclose it to you. Yung verse na binasa ko sa verses 7-15 ng John chapter 16, si Jesus Christ ay nagpahayag na mayroon siyang iiwan sa atin. Dahil alam ni Jesus Christ na aakyat na siya sa langit. At ang iniwan niya sa atin, walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, wala man ang physical presence ni Christ, the third person of the Trinity ay darating na. At sa panahon natin ngayon, mahalaga ito sa ating church na ating ina-acknowledge ang pangatlong persona ng Trinidad, and that is the Holy Spirit. Dahil sa ating pananampalataya, ang banal na Espiritu Santo ay isa siyang Diyos, makapangyarihan. Hindi siya power lang, kundi siya ang nagpapalago ng church. Siya nagbibigay ng oil sa church. So pag sinabing oil, siya ang nagpo-fuel, nagbibigay ng apoy sa church. Ibig sabihin, kaya umaalab ka sa paglilingkod, the Holy Spirit is there. Kaya makikita natin sa mga parable na walang fire kapag walang oil nung panahon na yon. So ang Holy Spirit, nagre-represent siya ng fire, ng oil, ng dove, maraming symbol about the Holy Spirit. Bakit din i-discuss natin ang Holy Spirit? Bakit natin pag-aralan ito? Kasi kung ating tingnan, ang church ay lumalago, ang church may direction, ang church may patutunguhan, is because of the work of the Holy Spirit in us. So mahalaga yan, mga kapatid. Si Jesus Christ is our Savior. Si Jesus Christ ang siyang tumubos sa ating mga kasalanan through the blood of Christ na pinako siya sa cross. But the Holy Spirit is the one who continues. Siya nagpapatuloy sa ginawa ng ating Panginoon na tayong nakakilala kay Kristo, siya ang nagbibigay ng guidance sa atin. Kaya sa panahon natin ngayon, dapat nating malaman ang work ng Holy Spirit nagmamanifest ngayon sa church. At yan ang dapat nating malaman. Kaya ang ating paksa sa umagang ito, the life of having the Holy Spirit.
Ang buhay na merong banal na Espiritu Santo. No? Kasi bakit natin i-discuss ang Holy Spirit? The opposite of Holy Spirit is evil spirit. Kaya make sure na ang katawan nating ito nananahan ang banal na Espiritu Santo. Because God is Spirit. Kaya mahalaga na kapag may Jesus Christ ang buhay mo, tinanggap mo siya as your Lord and Savior, ang continuity nito, andyan ang banal na Espiritu sa atin. Marami sa Bible tumutukoy sa Holy Spirit, sinasabi nga sa Corinto, do you not know that your body is the temple of God? So, ibig sabihin nun, tumutukoy yon sa banal na Espiritu Santo. Kaya, mahalaga ang rule na ginagampanan ng Espiritu Santo sa buhay po natin. Kasi pag wala kang Holy Spirit, ang magre-replace dyan, evil spirit. Kaya siya yung sealed. We are sealed by the Holy Spirit. Ibig sabihin, silyado tayo ng Espiritu Santo. Kumbaga, may nagmamay-ari na sa atin. Diba? In-example ko dati, diba yung mga baka ay hindi mo pwede nakawin yan. May sealed yan. May nagmamay-ari dyan. May resibo pa yan. No? Ibig sabihin, may license yan na may-ari yung baka na yon. So the word sealed, siya ang nagpapakita na legit na may-ari sa iyo. Kaya mahalaga sa mga certificate natin, sa mahalaga mga birth certificate natin, di ba? Mga mahalagang papeles, may sealed yan. Naka-sealed na ito ay legit, hindi fake. Kaya legit ka na ikaw kay Kristo dahil sealed ka ng Holy Spirit. Kaya mapapansin ninyo, mga kapatid, na bihira to pinag-usapan, kaya nga dapat pag-usapan natin to kasi dapat malalaman mo na lahat ng ginagawa mo dapat guided ng Holy Spirit, hindi guided ng evil spirit. Mahalaga po yun. That is why the life of having the Holy Spirit. Ano yung buhay na merong banal na Espiritu Santo? Yan ang dapat nating pag-usapan. Para malaman mo ako ba ay guided ng Holy Spirit o baka guided ako ng demonyo. Yun ang ating pag-usapan. Kasi baka nasa church ka, demonyo pa lang nag-guide sa iyo. Alam nyo, very clear naman kapag guided ang tao ng demonic spirit o ng Holy Spirit. Mahalaga po yan. Ating pag-usapan. Kaya ang buhay na may guidance ng Holy Spirit, na ang Holy Spirit na sa iyo, number one, the Holy Spirit convicts us of our sins. He convicts us of our sins. That is in verses 8 to 9. Ibig sabihin, the word conviction, iisipin mo, mararamdaman mo kapag ang ginawa mo ay mali. Mararamdaman mo kung ginagawa mo righteous or sinful. Ang maglalagay sa iyo ng conviction, ang Holy Spirit. So malalaman mo na kay Kristo ka kapag nakukonvict ka sa ginagawa mo. The word conviction, kung i-simplify natin, nakukonsensya ka. Halimbawa, may nakita kang 1,000 dyan, nakalapag sa misa. Walang-wala ka. Alam mong hindi sa iyo yan. Alam mo ang may nagmamayari dyan, kinuha mo. Pero lakas ng kabog ng dibdib mo. Parating na yung may-ari, binalik mo ngayon yon. Kasi may conviction of the Holy Spirit. Pero kung wala kang conviction, kalos ka na, may kalyo ka na sa paggawa ng kasalanan, kahit na may naghahanap ng 1,000, hindi mo babalik yon. So yan ang danger dyan. Kaya nga, evil yan. Diba? Pag nanakaw, evil yan. Diba? Evil yan, mga kapatid. Pag sisinungaling, evil yan. Lahat ng mga vices, evil po yan. That is why, kapag may Kristo ka, nakapagpatuloy ka sa paglilingkod kasi may binigay sa atin na banal na Espiritu Santo na nagre-reside sa atin. Siya nagko-convict sa ating kasalanan. That is in verses 8 to 9. Anong sabi po dito? And He, sabi ni Jesus, sino yung He? Ang Holy Spirit. So hindi siya power lang. Hindi sinabi it, kundi He. Ibig sabihin, person ang Holy Spirit. And when He comes,
will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. So very clear. Hindi bagay ang Espiritu Santo. Hindi siya isang things, kundi person siya kasi siya yung nagko-convict ng word concerning sin and righteousness and judgment. Tatlo yan. Sin, righteousness, judgment. Verse 9, concerning sin because they do not believe in me. So mapapansin natin, dinescribe ni Jesus Christ ang darating. Kasi mag-a-ascend na siya sa heaven. So pinakilala niyang darating sa atin ang Espiritu Santo. Kaya mapapansin niyo mga kapatid, sa time natin ngayon, ang church na walang Holy Spirit ay patay. Mamamatay ang church. Kaya mahalaga ang ginagampanan ng Holy Spirit sa atin. Tayo ang church. Kaya pansinin ninyo, nag-grow ang church, it's because of the life we have. We have the Holy Spirit. Sama-sama tayong nagsiserve sa Lord, sama-sama tayong nagbabasa ng Bible, nagpipray, nagwo-work ang Holy Spirit yan. Kasi ang Holy Spirit, yung sabi ko number 1, convicts us of our sin. Because God is holy. Kaya nga Holy Spirit, convict us of our sin. Kaya if there is no conviction, there is callousness. And I think there is no Holy Spirit there. So kapag na-convict ka ng kasalanan mo, you confess your sin and you repent. Hindi mo na rin na-rationalize ang kasalanan mo. Kaya ang mga tayo po, kapag nakagawa tayo ng kasalanan, nagsinungaling ka, nanlamang ka sa kapwa mo, pag Kristiyano ka, convicted ka doon. So kino-confess mo, Lord, patawad, dinaya ko kapwa ko. Niloko ko yung kapwa ko, patawad, Panginoon. Kaya sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to cleanse us sa lahat nating unrighteousness. So every day, kino-confess mo yung kasalanan mo, nagpapalinis ka sa Panginoon. So ibig sabihin, pag may nagawa kang pagsisinungaling, panluloko sa kapwa, pagnanakaw, o baka nagkaroon ka ng galit, ng puot sa kapwa mo, hinihingi mo ng patawad sa Diyos yun. Bakit? Kasi may conviction eh. Pag wala ka ng conviction, kalos na yon. Pag sinabing kalos, may kalyo ka na. Wala ka ng konsensya sa ginagawa mo. Kaya kahit hindi sa'yo, dinadampot mo. Di po ba? Nanghihiram ka, hindi ka nagbabayad. Wala ka ng konsensya eh. Alam mo, nanghiram ka, nangutang ka, hindi ka nagbabayad. O sino mga may utang dito, 5 taon na, hindi mo pa binayaran. Pananagutan mo sa Lord yun. Kaya kapag nangutang kayo, magbayad kayo ng utang. Di po ba? Marami sa atin na disciple na, leader pa. Ang hiniraman niya, cell member. Anong example mo dyan? Pag leader ka, example ka, nagbabayad ka ng utang, hindi masama mangutang, pero magbayad kayo ng utang. Di ba? Yun ay sinasabi ko, simple lang yan, mga kapatid. Pero nasa nasa Bible po yan. Di po ba? Kaya pag may conviction ka, talagang kung ano yung mga atraso mo, inaayos mo po yun. Kaya tandaan natin, bakit mahalaga ang rule ng Holy Spirit? Siya naglilinis at nagre-remind sa atin na may ginawa kang kasalanan. Kasi kung wala ang Holy Spirit, tapos na yung rule ni Christ na nilinis tayo ng kanyang dugo. Malinis ka na, tinanggap mo na si Kristo. Pero everyday, may ginagawa tayong dumi sa buhay natin. At ang Holy Spirit ngayon, nagre-remind sa atin. Sino sa inyo dito na hindi na naliligo? Ha? Taas ang kamay, nasa bahay kayo, hindi naliligo. Ngayon, hindi pa naliligo ang iba ngayon. Dapat pag nagsimbahay kayo, i-present nyo sarili nyo kay Lord. Kami mag-asawa, gigising kami po. O maliligo na kami. Kasi sasamba kami kay Lord, dapat malinis kami. Physically. So, ganon din sa spiritual, dapat malinis tayo kay Lord spiritually. Kaya dapat we confess our sin every day. And we ask for God's forgiveness. Kasi kung hindi mo naman kinoconfess kasalanan mo, nagsinungaling ka isang araw, kahapon nagnakaw ka, isang araw naglasing ka, hanggang sa gumawa ka ng bisyo. Di po ba? Nangupit ka, hindi mo kinoconfess kay Lord yun, marumi ka na.
Di po ba? Wala kang conviction, ibig sabihin, may kalyo ka na nun. That is why the Holy Spirit rule is very, very significant sa buhay po natin. Kaya bakit ko binabanggit ngayon to? Pansinin ninyo. Pag ang kasalanan ay hindi mo yan nilalapit sa Diyos at patuloy mong ginagawa ang kasalanan, Kristiyano ka na, dito pumapasok sa atin ang kabalisahan. Wala kang kapayapaan, puno ka ng pag-alala, puno ka ng takot. Bakit? It's because of sin. Pag tayo ay nagpapalinis sa Lord, nakakatulog ka ng mahimbing. Hindi ka nag-alala, hindi ka natatakot, hindi ka kinakabahan. Kasi nag-ask ka ng forgiveness kay Lord. Lord, may kinupit ako, nagastos ko. Pero lalapit ako dun sa tao na kinupitan ko. So payapa kang nakatulog. Pero pansinin ninyo, mga magnanakaw, hindi makatulog. Kita niyo mga kapatid? Hindi naman lahat ng politika. Iilang politika ngayon, hindi na makatulog. Kasi nag-report na yung kalikasan eh. Buong Pilipinas binabaha na eh. Masasya ka pag binasa mo. Hindi naman lahat ng politician, no? Ilang mga politician, billions of pesos ang nawawala. Di ba? Ang tawag Ghost Project. At bawat bayan nakikita, yung mangpipigil sa baha, walang mga bakal. Kasi ninakaw na ng ilang politicians. Ginagamit ang mga taong bayan para manalo sa eleksyon. At pag nanalo sila sa eleksyon, yung pondo para sa taong bayan sa mga flood project, sila pala ang sila ang nagkumukuha nito, no? At nakawawa ang taong bayan, nasa baha, sila nakatira sa mansion, high-end ang mga sasakyan. Pero ang mga taong bayan na nag-elect sa kanila, hindi nila napangalagaan. Yan ngayon ang revelation ng nature. Ang mga tao ay umiiyak na dyan. Ngayon, dinadalaw na ngayon ang bawat bayan ng Pilipinas ng baha. Kaya makikita ninyo, kapag matino ang ilang politician natin, kung walang evil spirit sa buhay ng mga ilang politika natin, kahit bumagyo yan, walang baha. Ilan lang sa BGC, kung tingnan mo sa BGC, alam nyo saan BGC? Taguig. Tama ba? Taguig yan. Kahit anong ulan, walang baha. May tunnel sa ilalim. Kasi maraming kondo doon. Pwede palang gawin yon, pero hindi ginagawa. Sa lugar lang ng mga mayayaman. Kita nyo mga kapatid? Pwede pala gawin na may mga tunnel sa atin na kahit bumaha ang isang city sa Singapore, sa Japan, ay pwede pala na walang baha. Ba't nagkakabaha tayo? Sa halip na gawa ng tunnel na pinakamalalim na doon dadaan ang tubig at itapon sa dagat, pumupunta sa kabahayan natin ngayon. Anong dahilan? Ang dahilan, kasalanan. Bakit? Hindi na disciple ang karamihan sa mga leader natin. Kaya we have a leader of corruption, ika nga. Di po ba? Bakit? Kaya mahalaga ang winning soul and making disciple. Ang pag-asa na lamang natin, yung susunod na henerasyon, na dapat tayo nagdi-disciple at nagwi-win ng mga tao. Kasi pag mga leader natin sa politika walang Diyos, ito na. Tayo ang umaani. Naapektuhan tayo. Kumbaga, ang tao nakagawa siya ng isang kasalanan, apektado ang mga mamamayan. Kita niyo mga kapatid? Sa bahay natin, pag isa sa ating gumawa ng kasalanan dyan, apektado pamilya natin. Nakita niyo? Ganon ang lason ng kasalanan. Kapag ang tatay ay maraming bisyo, kahit kumikita ang tatay ng malaki, hindi makakain ng sapat ang mga anak dahil sa kasalanan ng tatay. Si tatay, lasinggero, babaero, ang pera na kinikita niya napunta sa labas. So ang anak niya nagsasuffer. Parang ganon din ang ating bansa. Mga kapatid. Pag makasarili ang nagli-lead sa atin,
magsasuffer ang buong bansa. It's because of sin. Kaya yung poverty, yung kahirapan, galing yan sa kasalanan. Yung pag-alala, pagkatakot, karamdaman, it's because of sin. That is why sa atin ngayon, even though we are small, mag-start sa atin na ang pamilya natin, ang mga taong nasa paligid natin ay hindi maapektuhan. Dahil all of us are convicted na kapag nagkasala tayo, ilapit natin sa Lord. Tingnan ninyo sa Old Testament, isa lang ang magkasala, buong bayan na mamatay. Ganon ang laso ng kasalanan. Kaya sa dami ng ginawang kalukuhan ng ilang politician natin, ano nagsasuffer? Buong Pilipinas. Mga kapatid, biro mo, nag-report na ang baha. Pati doon malapit sa Senado, binabaha na din. Diba? Sa City Hall ng Manila, pinapasok na rin ang baha. Parang sinasabi ng mga baha, ito ang ginagawa ng mga politiko ninyo. Di po ba? Nature na nagre-report. Kasi nagpuputol ng kahoy sa mga bundok. Anong bottom line yan? Kasalanan, mga kapatid. That is why sa atin mag-start, sabi nga ng isang matinong leader, hindi mo maayos ang Pilipinas sa isang matinong leader. Lahat tayo may ginagampanan. Huwag nating i-blame ang sinuman. Ikaw at ako dapat, kung ano ang circle of influence mo, ayusin mo na. Halimbawa, anak ka, mababago mo ang iyong pamilya kung hindi ka nagnanakaw sa sarili mong pamilya. Ayon. Ibig sabihin, sino yung mga influence ng mga tao, makikita sa iyo na you have the Holy Spirit. Di po ba? Kasi convicted ka na. Halimbawa, nag-empleyado ka, huwag ka magnakaw ng mga bond paper, mga clips. Huwag mo nakawin yung mga huwag mo nakawin yung oras ng company para patutuo ka. Eh ba, magnanakaw ng oras ng company, tama ang sweldo, pero kulang ang kanyang oras. So sa atin magsimula, hindi ito kayang lutasin ng isang tao lang. That is why all of us, responsible tayo. Maliit lang yung ikaw na ikaw, pero lalawak yan dahil namuhay ka ng matuwid kay Lord. Diba? Maging matuwid tayo sa Panginoon. At maraming matuwid na tao dahil naging matuwid ka, inaabot mo yung mga tao. So mahalaga yan. Kaya kapag convicted ka ng sin, nagko-confess ka kay Lord kasi hindi ka na self-centered. Hindi ka na self-seeking. Bagkos, iniisip mo palagi, ang Diyos matuwa sa iyo. Ganon ang papel na ginagampanan ng Espiritu Santo. He convicts us of our sins. Kita niyo mga kapatid? Kaya nagpapalinis tayo palagi everyday. Kaya halimbawa, nagsinungaling ka, hindi ka na konsensya. Nagmura ka, minura mo kapwa mo ng patalikod, hindi ka na konsensya. Evil spirit ang nasa iyo, wala yan ng Holy Spirit yan. Di po ba? Tandaan natin yon mga kapatid. That is why, make sure na ang Holy Spirit nagmamanage sa buhay natin. No? Ma-identify mo sarili, ano bang nagmamanifest sa akin? Demonic spirit o Holy Spirit? Ayon. The way you speak, no? The way you live, yung lifestyle mo, nakikita kung demonyo ang namumuno sa buhay mo o ang Espiritu Santo. At ang demonyo, makikita yan sa loob at labas ng church. Mga kapatid, akala natin ang demonyo takot sa church. Minsan, diyan pa nga natutulog ang demonyo sa church. Ingat tayo, mga kapatid. No? Kaya everyday dapat, Holy Spirit ba ito gumagalaw sa akin? O baka hindi na. Number 2, He works in us to glorify Jesus. So tandaan natin to, no? Dapat makita nyo, ano bang rule ng Holy Spirit sa buhay ko? Siya nag-work to glorify Jesus. Verse 14 yan ang binasa natin dito. Ano sabi sa verse 14? John 16, verse 14. Balikan natin yung binasa ko kanina. Dito ni-introduce siya ni Jesus Christ. Diba? He will glorify me, for He will take of mine and will disclose it to you. See? In-introduce ni Jesus Christ ang Holy Spirit, sabi niya, siya ang magpaparangal sa akin, for He will take of mine and He will disclose it to you. So, ibig sabihin, malalaman mo na may Holy Spirit ka. Ano man ang achievement mo, ano man ang fulfillment mo,
Ano man ang mga breakthrough mo sa buhay, all is for God's glory. Na-promote ka sa work, tinaas ang ranggo mo, kumita ka ng malaki, hindi dahil sa galing at husay mo. Ang palaging nasa puso mo, salamat Panginoon. Ikaw ang lahat ng ito. Glory to you, O God. Ibig sabihin, pag tingnan ka ng mga tao, nag-glorify si Jesus. So tandaan po natin, everything that we possess, everything that we have, accomplishment, pag ikaw ay Kristiyano o disciple, all is for God's glory. Hindi ka nagkaroon ng achievement na para lang ikaw ang mapapurihan. At yan ang ingatan natin sa church. Ayaw ng Diyos na ikaw ang napapapurihan, ikaw ang tinataas, hanggang ikaw na ang sinasamba. Alam nyo ba na nawawala sa church ang mga taong kulang na lang sambahin ng kapwa Kristiyano? Kaya ingat tayo. Hahangaan mong isang tao, pero wag mo siya ituring na parang Diyos sa buhay mo. Merong ganyan. Pag wala ang leader, wala na din siya. Diba? Masyado mong hinanga ng leader mo. Pag hindi leader ang nanguna sa iyo, pati ikaw mawala na din. At din ay Diyos mo leader mo. At delikado po yan. At tayo din, mga kapatid, ingat po tayo. Ingat ang mga mayayabang dito. Ingat dito ang may self-exaltation sa sarili. No? Ingat dito sa atin yung parang gusto mo, pinapapurihan ka palagi, hinahangaan ka palagi. Tandaan natin, only God is worthy of praise. Only God is worthy of worship. And that is Jesus Christ. All of us are not worthy to be praised. Kasi may kasalanan tayo, imperfect tayo. Kaya pag may mga taong bumabati sa iyo, pinipraise ka, o nahumahanga sa iyo, dapat inside of your heart, all is for God's glory. Wag maging matayog tingin mo sa sarili mo. Di ba? Wag kang makain ng mga paghanga, papuri, palakpak. Ikaw na may maraming likes, maraming followers, ikaw na. Pero ingat ka, dahil yan ang galaw ng mundo. Lahat ng nagtataas ng sarili, binabagsak ng Diyos. Kaya any achievement we have inside and outside of the church, sa company mo, sa business mo, para ingatan ka ng Diyos, make sure ng Holy Spirit sa iyo, because the Holy Spirit works in us to glorify Jesus, not to glorify yourself. Yun ang ating dapat na makita, mga kapatid. Tingnan ninyo sa Bible. Habang nagsasalita siya, hindi nag-glorify si Jesus. Biro mo, buhay pa siya, ha? Kinain na siya ng uod. Ganon ka-dangerous, mga kapatid. Sa Acts 12:23, tingnan natin, no? Ano sabi sa Acts 12:23? Habang nagsasalita si Herod, sa Acts 12:23, mapapansin ninyo, si Herod nagsasalita siya sa harap ng maraming mga tao. Pagdating sa 22, the people keep crying out, the voice of God and not of a man. Biro mo si Herod daw, boses ng Diyos. Mga tao umiiyak. So sinasamba na siya. Ito masaklap sa verse 23. And immediately, an angel of the Lord struck him because he did not give God the glory, and he was eaten by worms and died. Kita niyo, mga kapatid? Kaya bantayan natin sarili natin kapag umahanga ang tao sa iyo, pinipraise ka ng tao, huwag tayo malunod yan. Si Herod, hindi niya nirebuke ang mga tao. Habang nagsasalita siya, hindi niya alam, in-strike na siya ng angel of the Lord. Bakit hindi siya nagbigay ng glory kay God? At buhay ka pa, kinakain ka na ng, sabi dito, ng uod. Kita niyo, mga kapatid? Nakatayo si Herod, bigla na lang may, hindi langaw ang pumasok Hindi langaw, hindi rin, di ba minsan nilalangaw ka, kahit buhay ka? Di ba? Pwede mabaho ka. O kaya minsan nilalanggam ka, di ba?
Pwede mataas sugar mo. Pero ito iba. Ibang klase ito. Uod. Namalayan ni Herod, may mga uod ang katawan niya. Kinakain siya ng uod. At doon sa pagtayo niya, doon siya namatay. Bakit? Galit ang Diyos na ikaw ang sinasamba. Ikaw ang hinahangaan. Kaya ingat kayo mga misis. Huwag niyo sambahin mister niyo. Huwag niyo sambahin ang misis niyo. Huwag niyo sambahin ang anak niyo. Huwag niyo sambahin ang trabaho niyo. Isa lang ang dapat i-glorify. Isa lang dapat papurihan. Isa lang dapat itaas. Huwag niyo sambahin pastor niyo. Po ba? Huwag mataas ang matayog tingin niyo sa sarili niyo. Baka ikaw din mauod. Kaya kung mahal niyo ang asawa niyo, anak niyo, pariho kayong sambahin ng Diyos. Siyang mag-glorify. Hindi yung galing ng mister ko. Ang gwapo, ang cute. Pinakamaganda sa lahat ng balat ng lupa ang misis ko, kaya luluhuran ko to. Kapatid, baka mauod ang misis mo dyan. Diba? So, ibig sabihin, wala tayong dapat papurihan, i-glorify, i-exalt, i-praise, i-worship. Walang iba kundi si Jesus Christ. Malalaman na may Holy Spirit ka kapag si Kristo palagi ang tinataas mo sa buhay mo. At yun ang sinabi ni Jesus Christ dito sa verse 14 ng John chapter 16. Kaya ko binabanggit sa inyo to para alam natin ang galawan natin sa ating discipleship. Sa pagsiserve natin kay Lord, hindi dahil ang galing niya kumanta, ang husay niya kumanta, o kaya mag-ingat ang mga musician natin. Marami ng musician sa atin ang tinatanggal ni Lord kasi naging mayabang. Tandaan natin yon. No, kasi nasa frontline kayo. Tandaan natin si Lucifer, musician yon. Di ba? O mga media, mga cell group leader, mga primary, even pastor. Ingat po tayo. Don't aspire praise to other people. Maglilingkod ka, wag mo hanapin na hangaan ka, wag mo hanapin na i-commend ka. Iba kasi, grabe naman si pastor, ang dami kong ginagawa sa church, hindi man ako pinapapurihan. Pag ako kausap, palagi ako nire-rebuke. Palagi pagsabihan, kapatid, kung naranasan mo yan, mahalaga ka sa pastor. Diba? Mas gusto kong kinokorek at pinagsabihan kaysa papurihan. Kasi pag papurihan, baka uod ang darating dyan. Diba? Kaya tayo kinokorek, kaya tayo tinutuwid para maging matuwid ang buhay natin. Huwag sumama loob natin sa mga leader natin. Minsan binabangga pa leader natin . Alam niyo nang binangga ni Satanas ang Diyos, pati si Adan at si Eva nadamay. Sumunod sila kay Satanas. Sa creation, tingnan niyo mga kapatid. Pansinin niyo ang sequence. Biro mo Diyos na yan, binangga pa ni Satanas at naging ang original na mga nasolsolera mga kapatid, si Satan. Sinulsulan si Adan at si Eva, naniwala sa kanya. Sa time natin, meron din yan. Sa halip na sa Diyos naniwala sa kaibigan niyang solsolera. Ano yan? Ano yung mga tao dyan? Plastic, mga tao dyan. Ano yan? Puro Diyos na lang yan. Akala mo, mga matutuwid buhay. Sama-sama ka dyan. Nasulsulan ka ngayon ni Satanas. Diba? Kaya iba, nadali. Sa time natin ngayon, mga kapatid, nangyayari din yan. No? Nangyayari din yan sa time natin. Kasi, hindi nag-glorify ang God sa buhay ng mga tao. Kaya tandaan natin, as we serve God, pasalamat tayo sa mga nagre-rebuke, nagko-correct sa atin, at huwag natin sambahin yung mga leader na nilagay ng Diyos sa inyo. At huwag natin banggain yung mga leader natin. Kasi pag bangga natin sa mga leader natin na matino naman, sumusunod naman, katumba siyang pagbangga natin sa Diyos. Si Satanas nga, binangga niya ang Diyos . So kita niyo mga kapatid, hindi nag-glorify si Lord yan. Kaya mga leader din, dapat wala nakikita mga buta sa atin. Kasi tayo nagli-lead ng mga tao. No? At mga leader din, hindi exempted na mag-confess tayo kay Lord sa ating mga nagawang pagkakasala. Lahat tayo, kahit you are a leader, you humble yourself before God. May kasalanan. Lahat tayo walang exempted dito. Even pastors.
No? Even mga bishops, leaders, yan ang protection natin para hindi tayo mauud. Huwag tayo kainin ng mga worms. No? That is why, tandaan natin, nagsiserve ka hindi para papurihan. Nagsiserve ka para mag-glorify si Jesus. Di po ba? Ang another example dyan, mga kapatid, si Ananias at si Sapphira, Acts 5:1-11, di ko nababasahin. Ano nangyari kay Ananias at Sapphira? Alam nyo ba, nagbigay sila ng wealth sa church. Nag-donate sila kasi nung time na yon, kumbaga para sa lahat, kung ano man ang pinuposes. Pero makikita mo, kung basahin mo yung Acts 5:1-11, nirebuke sila ni Pedro. No? Sabi, nagkasala kayo sa Espiritu Santo. So biglang tumimbuwang si Ananias, maya-maya tumimbuwang din si Sapphira. Ano kayang lesson noon? Alam niyong lesson noon, mga kapatid, nagbibigay sila for their own glory. At tandaan natin to. Magkikita ka, nag-donate naman si Ananias at si Sapphira. Nagbigay sila sa gawain ng Lord. Pero bakit tumimbuwang sila? Sabi ni Pedro, nagsinungaling kayo sa Espiritu Santo. Ba't tumimbuwang sila? Ibig sabihin, ang motibo ng kanilang pagbibigay ay para sila papurihan ng tao. Nagbigay sila, may dishonest pa rin ang pagbigay nila, hindi din buo. Kita niyo, mga kapatid? Kaya ang Holy Spirit, all-knowing yan. Kita niya puso at isip natin. Hindi ka pwedeng magkunwari sa paglilingkod kay Lord. Sa company, pwede ka magpakitang gilas na masipag ka outside. Pwede ka mandaya sa company. Pero sa paglilingkod natin kay Lord, higit pa siya sa laser. Basa niya isip mo, basa niya puso mo kung ikaw ay fake o hindi. No? Basa ng Holy Spirit yan sa atin. That is why kung maglilingkod ka na rin lang kay Lord, napadisciple ka 75% lang. Hindi ka paunlarin ng Panginoon sa ginagawa mong ministeryo. Pag nagpa-disciple ka, nag-lead ka ng tao, dapat yan 100%. Kaya tingnan niyo yung mga hilaw sa discipleship, dami reklamo, dami complain, dami excuse. Hindi galaw ng Espiritu Santo yan. Online na nga, dami pa dahilan. Absent na, may work daw, may sakit daw, meron daw, may importanteng lakad. Mapalagpas mo sa isa pa lang, kung 2 beses na ginagawa niya, 3 beses, hindi nagawain ng Diyos ang utak nun. Mga kapatid. Mapalagpas mo pa yung 1 beses, 2 beses, 3 beses, mapapansin mo every week. Diba? Maunawaan mo yung isang tao na minsan, every quarter may mga nababangga ang gawain, o kaya twice a month, naintindihan mo yun. Pero every week, dami dahilan. No? Work na yon ng evil sa buhay ng tao. Hindi siya sold out sa disciple making 100%. Kaya hindi natin pwede lukuhin ang gawain ng Lord. Tandaan natin yon. Kaya ang isa sa focus natin palagi, everything you do in the ministry, that is for the glory of God. Nag-multiply ka sa mga tao, that is for the glory of God. Ang ganda kang kumanta, ang ganda ng mga cell group members mo sa pag-winning souls, that is for the glory of God. Everything is for God's glory. Tandaan natin yon. Ibig sabihin, para yon sa security mo. Kaya ni 1%, huwag ka maghanap na ikaw ay i-commend. Papurihan. Grabe, tagal ko na sa church, wala pa rin ako narinig na papuri mula kay pastor. Kapatid, antayin mo si Jesus magsabi sa iyo, well done, good and faithful servant. Di po ba? Huwag nyo hanapin na kayo ay palaging papurihan. Kasi ang hinahanap sa inyo, yung kamalian para maging perfect kayo pagdating ni Lord. Di po ba? Nalala ko dating mentor ko, sabi niya, alam nyo, kaya kinukorek ko kayo. Para maayos kayo, para ma-refine kayo pagdating ni Lord, kunti na lang ang inaayos sa inyo. Mga magaganda niyong ginagawa, si Lord na ang mag-reward sa inyo yan. Kaya yung mga matinong disciples at leaders, don't aspire for praise, for commendation.
Kung minsan itatap ka ng leader mo, o kaya minsan papurihan ka, huwag ka malunod. Kasi baka hanap-hanapin mo. Di po ba? Kaya huwag tayo masanay na may humahanga sa iyo, pumupuri sa iyo. Dahil isa lang ang dapat nating papurihan at itaas sa buhay natin. Walang iba kundi si Jesus Christ. Kapag ginagawa mo palagi yan, you have the Holy Spirit in your life. Di po ba? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, wala na nagpupuri sa akin na. Ikaw na lang nagpupuri sa sarili mo. Di ba? Merong ganyan. Di ba? Pero tandaan natin, we don't need that, mga kapatid. Sapat na sa atin na tayo ay ginagamit ng Panginoon. At makita natin na si Kristo ay nag-glorify sa buhay natin. Hindi yung sarili natin. Kasi yung mga taong mayayabang, walang Diyos ang buhay, lahat ng ginagawa, gusto nilang papurihan sila. Kaya kahit wala silang ginawang matino, gusto nila, papurihan sila. At marami yan sa ating kapaligiran. Tandaan natin. Kaya ang nakakasabik sa lahat dyan, si Lord mismo magsalita sa iyo ng well done, good, and faithful servant. Yun ang antayin po natin. Kaya, we really praise God na unti-unti may nakita kayo na sa lahat kong ginagawa pala, hindi po to sa sarili ko. Lahat ko ginagawa ito para kay Jesus. Kasi may ginawa na si Jesus sa buhay ko. And you have the Holy Spirit in your life kapag yan nakikita. Then the last, paano malalaman na meron tayong Holy Spirit? He leads us to live by God's Word. Kaya tandaan natin, para hindi kayo maligaw, ang banal na Espiritu Santo, ang sabi nga, God's Spirit and God's Word should never be separated. So, take note on that. God's Spirit and God's Word should never be separated. Yun ang ibig sabihin ng number 3. Hindi mo pwede paghiwalayin ang Espiritu Santo at ang kanyang salita. Kasi ang Espiritu Santo nagko-convict sa atin na ipamuhay ang salita ng Diyos. Dito nyo maintindihan na ang pagbabasa ng Bible hindi obligasyon, kundi reservation. Nagre-reserve ka ng Word of God para pag may problema ka, may nabasa ka sa Bible, yun ang magre-remind sa iyo. Pag nakagawa ka ng kasalanan, mababasa mo sa Bible, yun ang magre-remind sa iyo. Ang danger pag hindi ka nagbabasa ng Bible. Alam niyo mga tao na hindi nagbabasa ng Bible, alam na. Paano? Sasabihin nila, sinabi ng Holy Spirit sa akin. Delikado yan. Buti ka pa, dinayri ka ng Holy Spirit. Delikado yan. Paano mo alam na Holy Spirit yon? Naramdaman ko eh. Naririnig ko eh. Ayan, dyan nanggagaling ang mga maling katuruan. Ang guided ng Holy Spirit, babad siya sa Word of God, at pag may problema siya, ang batayan niya, hindi ang naramdaman niya. Ang binabatayan niya, nakasulat ba sa Bible to? Kaya, malaki ang ginagampanan ng Holy Spirit. He leads us to live by God's Word. Dapat galing lahat sa salita ng Diyos ang ginagawa natin. Dahil yun ang nagre-remind sa atin ang Holy Spirit. Saan makikita yan? John 14:25-26. Anong sabi dyan? Sa John 14:25-26, ang sabi po dito, these things I have spoken to you while abiding with you. Si Christ nagsasalita. But the Helper, ayon, sino Helper? Holy Spirit. The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Napakalinaw mga kapatid. Ang Holy Spirit, i-remind niya sa atin lahat ng tinuro ni Kristo Jesus. Bring to your remembrance all that I said to you. Kita nyo? Hindi ka nagbabasa ng Bible. Ang batayan mo ngayon yung emotion mo, ang naramdaman mo. Kita nyo mga kapatid? At sabihin mo, Holy Spirit yun. Naku, maparusahan tayo ng Holy Spirit na hindi naman yun ang sinasabi ng Holy Spirit. Di po ba? Naramdaman ko kasi sa aking naramdaman, sabi ng Holy Spirit.
nagsalita. Kaya yung tao tuloy natatakot sa iyo eh. Sabi ng Holy Spirit sa akin. Naramdaman ko. Ayon. Huwag mo gamitin ang Holy Spirit na hindi naman sinasabi sa Bible. Mga kapatid. Ano ang pinapagawa ng Holy Spirit sa atin? Yung everyday nagpipray ka, dictate ng Holy Spirit yan. Everyday nagbabasa ka ng Bible. Yung ganito ngayon, simbahay natin, hindi nyo ba alam na sa likod niyan, iba tulog, ikaw gising, nakikinig ka ng Word of God, dahil you have the Holy Spirit. Antok na antok ka, gumising ka ng 5 o'clock to have your simbahay. Naging practice mo na kasi control ka na ng Holy Spirit. Hindi ka control ng flesh. Kung control ka ng flesh, tulog ka pa hanggang ngayon. Kita nyo? Kaya mga libo dyan na nandito ngayon, congratulations. You have the Holy Spirit. Ang walang Holy Spirit, hanggang ngayon, naghihilik. Sasabihin niya, may pagsamba naman kami face to face, alas 9. Alas 9 na, hindi pa rin siya gising. Kita niyo mga kapatid? Ang may Holy Spirit, ginagawa ang mga bagay na spiritual. Kaya congratulations na nasa simbahay kayo ngayon. At pagkatapos, pag may Holy Spirit ka, tapat ka sa pagbabalik ng para sa Lord. Nakita niyo po mga kapatid? Hindi mo na kailangang, hindi ko naramdaman na magbibigay ako eh. Kaya wala yan sa nararamdaman. Diba? Wala yan sa nararamdaman. Talagang ang lahat ng sinasabi sa Bible, ginagawa mo siya. At sinabi ng Bible, ibalik ang para sa Panginoon, huwag nakawin. Di po ba? Sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. John 4:23-24. Nakita na sa Bible po yan. Manalangin ng walang patid. Nasa Thessalonians po yan. Magpatawad sa mga tao na nagkasala sa iyo. Forgiveness. So, ibig sabihin, may batayan ka nakasulat sa Bible. Hindi sa damdamin mo. Kaya tandaan natin, the Holy Spirit and the Word of God, inseparable yan. Marami po nahulog sa maling turo, hindi nagbabasa sa Bible, narinig lang ang Holy Spirit, lahat ng ginagawa niya, may gabay daw ng Holy Spirit, hindi naman nagdi-devotion. Kaya pag kinorek ng leader, kinakalaban, sasabihin sa leader, ang sabi ng Holy Spirit sa akin, mali ang ginagawa mo, leader. Ang leader naman, di nagbabasa ng Bible. Talaga? May Holy Spirit ako, leader, ikaw wala. Delikado yan, mga kapatid. Alam nyo ba, ang Holy Spirit nagsasalita sa mga spiritual leader. Ang Holy Spirit nagsasalita sa mga parents natin. Ang Holy Spirit nagsasalita sa mga lingkod ng Diyos. Kaya tayo po, pag nasa discipleship, kinalaban mo discipleship, kinalaban mo ang Espiritu Santo. Kinalaban mo ang correction, kinalaban mo ang Diyos. Sino kumakalaban sa Diyos? Si Satanas. Kaya tandaan natin, pag kinalaban mo ang gawain ng Diyos, siniraan mo pa, may demonic spirit ka. Gawain ng Diyos to eh. Hindi naman to gawain ng pastor. Nakuha niyo mga kapatid? Kaya malalaman mo ang tao na may demonic spirit, kinukontra niya ang gawain ng Diyos. Kinukontra niya ang panalangin. May narinig nga ako na, alam mo, pastor, yung asawa ko, pag narinig ka, sinasabi niya, patayin yan. Patayin niyo yung simbahay na yan. So, anong ibig sabihin nun? Kasi natatamaan daw yung husband niya. Kita niyo, mga kapatid? Pero meron namang tinatamaan siya, nasasaktan siya, palakasan mo pa. Merong ganon. So, habang tinatamaan siya, nagpabago siya sa Lord. Biro mo, babaeng tao, lasinggera, chismosa, nagsusugal. Ngayon, leader na ng CGS Philippines. Bakit? Tinatamaan siya, nagpapagamot siya kay Lord. Nagpapaayos siya. Gawa ng Espiritu Santo yun. Kapatid. Ba't nabago buhay ng lasinggero na to, ng nagdudroga na to? Yung buntik na masira pamilya nila na ayos, nagpapaayos tayo sa Diyos. Gawa yon ng Espiritu Santo. He leads us to live by God's Word. Na kapatid. Kaya mali yung sinasabi ng ilan eh. Nararamdaman ko, hiwalayan ko na daw ang asawa ko. Sabi ng Holy Spirit. Mali yun. Kasi binatay mo sa naramdaman mo eh.
God hate divorce. Galit ang Diyos sa naghihiwalay. Ikaw, ginamit mo pang Holy Spirit sa pansarili mo. Nakuha niyo mga kapatid? Sabi ng Holy Spirit, ang sinong umakyat sa bahay, yun daw ang sasagutin ko eh. Ibiro mo, ang umakyat pala yung naghatid ng Shopee. May asawa yun. Paano yun? Sabi ng Holy Spirit sa'yo. O di nasira pa buhay nung nagsashopee. Kasi gusto mo siya. Kita niyo mga kapatid? May asawa yun. Kaya mahirap wag mo gamitin ang Holy Spirit na wala naman sa sinasabi sa Bible. Di ba? Kakashopee nyo, kayo na ng naghatid ng Shopee. Biro mo, naging partner mo sa buhay, yung naghatid ng mga Grab, Shopee, tapos wala yung asawa mo, pinapasok mo pa. Oh. Kasi sabi ng Holy Spirit, papasukin ko daw eh. So disgrasya ka doon. Kaya maraming naliligaw ng landas, ginagamit ang Holy Spirit base sa damdamin. Hindi ginagamit ang Holy Spirit base sa salita ng Diyos. Maraming ganyan, mga disciple na, iba leader. Nandito ako sa iyo. Bakit? Sabi ng Holy Spirit, pautangin mo daw ako. Ha? Talaga? Sabi, magkano? 50,000. Ha? Talaga sinabi sa iyo yan? Ikaw naman, wala kang alam, nagbitaw ka. Oh. Naluko ka ngayon. Kita niyo mga kapatid? Kaya tandaan natin, it's very important to be guided by the Holy Spirit based sa Word of God. Dapat malalaman mo na guided ka ng Holy Spirit. Nasa Bible lahat. Di ba? Kaya kayo nagbabasa kayo ng Bible, diyan magsasalita ang Holy Spirit sa binabasa nyo. May problema ka halimbawa. Sabi, narinig ko yung sinabi ng Bible, huwag kang mabalisa. Huwag kang mag-alala. Ako'y kasama mo. Nabasa ko yun. Thank you, Holy Spirit, sa pag-remind mo. Di ba? Kapag hindi ka nagbabasa ng Bible, puno ka ng problema, anong mangyari? Maraming nagpapakamatay. They are guided by the demonic spirit, not the Holy Spirit. Kaya naway sa umagang ito, nakita ninyo, importante to evaluate yourself. If the Holy Spirit is in you, tandaan natin yon, kinukonvict ka sa kasalanan mo. Kapag may Holy Spirit ka, ang Kristo Jesus na itanyag sa buhay mo. Kaya ka nag-one verse evangelism. Yung mga nagwa-one verse evangelism, may Holy Spirit yon. That is in Acts chapter 1 verse 8. Ibig sabihin, masipag kang kahit hiyain ka, pagtawanan ka, masipag kang sabihin si Kristo sa kanila. Hindi ka nahiya. Yun ang may Holy Spirit. At tandaan natin, ang may Holy Spirit, binabase niya lahat sa sinasabi ng Bible. Hindi sa naramdaman niya at naririnig. Naway sa umagang ito, nakilala ninyo kung sino ang Espiritu Santo. At nakita ninyo ang kahalagahan ng Espiritu Santo sa panahon natin. Kasi pag wala kang Espiritu Santo, demonic spirit ang papasok sa iyo. That is why may mga corruption, may kasinungalingan, may nakawan, may mga addict. It's not the work of the Holy Spirit. It's the work of the evil spirit. Kaya you need to be protected and sealed by the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya sa ating pagtatapos, we need to have the right knowledge of the Holy Spirit so that we will not be deceived by what we hear or feel. He works to unite us in fulfilling the vision for the growth of the church. Ako nakita ko kaya lumalago ang CGS Philippines. Ang Holy Spirit sa mga leader, mga primary, mga cell group leader, sa mga pastor, iisa lang gumagalaw. Iisang nag-aabot ng mga tao. Siya nag-unite ng church para mag-grow ang church. At yun ang Holy Spirit. Hindi naging ganito tayo kung wala ang banal na Espiritu Santo. Bakit ang mga media team, mga music team, mga cell leader, iisa ang target to win souls and make disciples? It's because of the work of the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya nagpapalago sa church, ang Holy Spirit. Ang nagpapatino sa buhay natin, ang Holy Spirit.
ang nagdadirect sa buhay natin ng Banal na Espiritu Santo. At naway ating pangalagaan ang Holy Spirit na nasa atin, mga kapatid. Magpatuwid tayo sa Kanya. Magpaayos tayo sa Kanya. Maging sensitive tayo na you have the Holy Spirit in your life. And you know how to handle that, mga kapatid. Bago ako mag-closing prayer, namnamin natin na maminsahing dadalhin sa atin ng CJS Philippines worship team. Fill this place, your holy presence. Fullness of eternal promise, stirring in your sons and daughters, earth revealing heaven's wonders. Spirit come, Spirit come. What you spoke is now unfolding. All your children shall be holy. Dreams awaken in this moment. Spirit come, Spirit come. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Now the world awaits your presence, and this power is within us. We will rise to be your witness. Spirit come, Spirit come. Pour it out, pour it out. Let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Pour it out, let your love run over. Here and now, let your glory fill this house. Oh, fill this place. Oh, fill this place, oh God. Tongues of fire, the testifying of the Son. One desire, Spirit come, Spirit come, speak revival. You prophesy like it is done. One desire, Spirit come, Spirit come. Tongues of fire, testifying of the Son. One desire, Spirit come, Spirit come, speak revival. You prophesy like it is done. One desire, Spirit come, Spirit come. Spirit Yes, Lord. All together now. Let our hearts continue burning
For our King is soon returning. As we hold to this assurance, Spirit come, Spirit come, oh Spirit come, Spirit come. Pour it out, let your love run over. Yes, Lord. Hear it now, let your glory fill this house. Pour it out, let your love run over. Hear it now, let your glory fill this house. Oh, tongues of fire, tongues of fire, the testifying of the Son, one desire. Spirit come, speak revival. You prophesy like it is done, one desire. Spirit come, tongues of fire, testifying of the Son, one desire. Spirit come, speak revival. You prophesy like it is done, one desire. Spirit come, Spirit come, Spirit come. Oh, thank you, Jesus. Holy Spirit come. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat sa umagang ito, sa iyong paalala sa amin, the third person of the Trinity, na ngayon ay aktibo na kumikilo sa mga churches. I pray na lahat kaming nandito sa simbahay, we allow the work of the Holy Spirit in our individual life, na naway sa aming iniisip, sa aming mga damdamin, nagpapailalim kami sa iyong mga salita sa gabay ng Espiritu Santo. And we pray, simula ngayon, Panginoon, si Kristo palagi mag-glorify sa amin because we have the Holy Spirit. Mula ngayon, maging sensitive kami sa anumang mga mistakes o kasalanang nagawa namin. It's because we have the Holy Spirit. Thank you sa banal na Espiritu Santo. I pray, Lord God, blessing sa lahat ng nandito ngayon, kagalingan sa mga may sakit, kapayapaan sa naguguluhan ng kaisipan, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa iyo po ang kapurihan in the name of the Father, the Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. Amen and amen. Thank you and God bless po sa ating lahat. Hope you've been blessed by the message of God today as we continue to extend our calling in loving God and loving people even in online, and keep you more updated to our journey in God's vision. Connect to us wherever you are. Like our Facebook page, follow us on our Instagram account, and subscribe to our YouTube channel. Be a blessing and always be updated. Are you blessed? Now it's time for you to become a blessing online by sending stars to support our local church and take part in our LOT project. And be a cheerful giver through sending your tithes and offering to our GCash account.
on our next online worship. Thank you and God bless.